Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Kabanata 374. Patuloy na umiling si Rosalie na Iswell. Nagustuhan niya ang kwintas, ngunit masyadong mataas ang presyo. Hindi lamang ang live-in son-in-law, si Harvey York, kahit na siya ay hindi kayang maglabas ng ganoong pera sa oras na iyon. Hinila ni Rosalie si Harvey palabas ng jewelry store. Ngumiti si Harvey habang hindi umiimik. Alam niyang gusto talaga ni Rosalie ang kwintas. Talagang mahal ang kwintas, ngunit wala lang kay Harvey ang presyo. Naisip niyang bilhin lamang ito habang nakatalikod siya at ibigay sa kanya mamaya. Habang nag-uusap ang dalawa, sina Owen Hawkins at Rhea Ferguson ay lumakad papunta mismo sa kanila. Tila nakalimutan ni Rhea ang kahihiyang naranasan niya kanina at pagkatapos ay ipokritong sinabi, "Naku, Rosalie, isa yatang kapalaran na nagkakasalubong tayo dito sa Niamey. Bakit hindi tayo maghanap ng pwesto para makapag-usap tayo?" Mula nang ikasal si Rhea kay Owen, ang nag-iisa niyang hinanakit sa kanya ay ang panahong sinubukan niyang ligawan si Rosalie noong nasa university pa sila. Ngayong nagkaroon siya ng pagkakataong kutsain si Rosalie, bakit niya ito hahayaan ng basta-basta? Sa sandaling iyon, tila nakalimutan din ni Owen na napahiya siya kanina. Oo. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mag-usap tayo, mag-inuman tayo. Pwede rin nating makita kung may pagkakataong mag-collaborate tayo. Pasensya na. Nakalimutan kong sabihin. Mukhang walang i-collaborate ang lalaki mo. Bahagyang nakasimangot si Rosalie. Nagpakitang gilas ang dalawang iyon dahil lamang galing sila sa pamilya Hawkins sa Mordo. Kung hindi natatakot si Rosalie na gumawa pa ng gulo para kay Harvey, sinakaw na niya ang kanilang lalamunan. Walang imik si Harvey. Hindi niya naisip na ganito kaboring ang buhay ng mga mayayamang tao. May naisip siyang isang bagay. "Rosalie, dyan ka muna. May gagawin lang ako saglit, babalik din ako agad." Ngumiti si Owen matapos marinig ito. "Gagawin? Hindi ka ba naghahanap ng excuse para tumakas para hindi mapahiya, di ba?" Walang pakialam si Harvey sa sinabi niya, sa halip pumunta siya sa jewelry store dati, at muli niyang inilabas ang kanyang card. "Pakibalot ang Emerald Fantasy para sa akin." Nagkatinginan ng ilang mga store clerk isa't isa, pagkatapos ay tumingin kay Harvey York na parang isa siyang tanga. Baliw na ba ang taong ito? $8 milyong ang kwintas. Hindi $8. Gagamit ang lalaking ito ng peking card para mag-shopping. Nakakatawa. "Mister, hindi pa ba kami malinaw kanina?" Isang store clerk ang naglakas loob. "Sasabihin ko ulit, ang kwintas ay nagkakahalaga ng $8 milyong. Kung naiintindihan mo ako, umalis ka na sana. Huwag mo kaming abalahin." Hindi nagalit si Harvey York sa kanya, may nakatagpo ang store clerk na taong walang sapat na funds, natural na iisipin niya na narito lamang siya para gumawa ng gulo. Matyaga niyang sinabi, "Nandito talaga ako para bumili ng kwintas, pumunta ka lang sana at iswipe ang card. Huwag kang mag-alala, may sapat na funds ako para dito." Patuloy na nakatingin ang mga store clerk kay Harvey York na para siyang tanga. Sandaling napatigil ang magkabilang panig sa kamapanghamak na sinabi ng isang store clerk, "Sige, dahil masyado kang nagpupumilit, pasusukuan kita. $8 milyong, may ideya ka ba kung magkano ito?" Ito ay. Napatigil ang store clerk bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. "Pip. Tagumpay ang transaksyon." Napatigil ang mga store clerk sa pagkagulat. 8 milyon. Paanong matagumpay ang transaksyon? 10, daan-daang, libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Wala na, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Masyadong maraming. Pakiramdam ng store clerk na may hawak ng card ay nanlambot ang kanyang mga binti, halos lumuhad siya. Talagang tunay ang Amex Black Card ng taong ito. At hindi ko maisip ang funds na nakastore dito. Sino ang lalaking ito? Ano ang kanyang status? Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit ang manager kay Harvey at magalang na sinabi, "Humihingi ako ng paumanhin, mister. Ang mga taong ito ay walang karanasan." Agad pinutol ni Harvey York ang manager sa pagsasalita.
Okay lang, hindi nila masyadong kasalanan iyon, wala yan. Meron akong dapat gawin, ibalot niyo ito para sa akin. Bibili lang ako ng kwintas para kay Rosalie. Bakit ang hirap gawin nito? Kabanata 375. Nang makitang medyo naiinis si Harvey York sa nangyari, hindi na naglakas loob pa ang manager na magsalita pa ng walang katuturan at patuloy na tumango. Oo, syempre. Mabilis na binalot ng mga store clerk ang Emerald Fantasy at magalang na inabot ito kay Harvey York. May isang store clerk na medyo mas maganda kaysa sa iba na patuloy sa pagbibigay ng eye signal kay Harvey at kahit walang malay na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi siya pinansin ni Harvey. Makalipas ang ilang minuto, nagbitbit si Harvey ng isang boutique box pabalik sa kinatatayuan niya kanina. Sa sandaling iyon, nag-uusap pa rin ang tatlo. Ngunit ayaw na ni Rosalie na makipag-usap pa sa dalawa. Nag-atubili lang siyang manatili para magbigay respeto sa pamilya Hawkins sa Mordo. Sa sandaling iyon, ngumiti si Harvey at lumakad kay Rosalie dala ang boutique box at ibinigay sa kanya. Aalis ka na bukas. Ito ang isang maliit na token of appreciation ko para sa'yo, sasalubungin kita sa susunod na bumisita ka sa Nimhey. Tuwang-tuwa si Rosalie. Ang bilhan siya ni Harvey ng regalo sa oras na iyon. Nangangahulugan itong may lugar pa si Rosalie na Iswell sa kanyang puso. Labis na namula ang kanyang mukha nang hindi niya namamalayan. Salamat. Habang sinasabi niya iyon, gusto niyang malaman kung ano ang binili sa kanya ni Harvey. Nais niyang buksan ang kahon. Huwag mo muna iyang buksan. Ngumiti si Harvey. Maliit lang iyan, isang souvenir para lang sa'yo. Buksan mo iyan pagbalik mo sa provincial capital. Mamahaling regalo iyon pagkatapos ng lahat, sayang iyon kung ipipilit ni Rosalie na ibalik ito. Tumango si Rosalie at tahimik na sinabi, hindi ka dapat mag-alala, hindi talaga ako tumatanggap ng mga regalo. Dahil tinanggap ko ang regalo mo, ibig sabihin ay gusto ko na ito. Malakas na tumawa si Owen Hawkins sa sandaling ito. Rosalie, tingnan natin ang laman. Gusto kong makita kung ano ang ibinigay sa'yo ng Kepman mo, medyo interesado ako. Nasa mood si Owen para i-enjoy ang sarili. Pumili ka ng regalo at saka hiniling mo sa kanyang buksan ito pagbalik niya sa provincial capital. Natatakot ka bang pagtawanan ng mga tao kung gaano ka walang halaga ang regalo mo? Ngumiti si Rosalie. Bigay ito sa akin ng kaibigan ko, gusto kong sepresahin ang sarili ko. O sige, mag-usap na lang tayo sa ibang oras. Meron pa kaming ibang dapat gawin. Handa nang umalis si Rosalie. Kung sa bagay, may isang oras lang sina Rosalie at Harvey para mag-shopping. Ayaw niyang masayang pa ang oras nila sa dalawang kutong lupa na ito. Mabilis na inagaw ni Rhea Ferguson ang boutique box mula kay Rosalie matapos siyang tumalikod, saka ngumiti. Rosalie, magkaibigan tayong lahat dito. Bakit ang damot mo? Patingin. Excited niyang binuksan ang kahon, handang kutsain siya. Rhea, ang kapal ng mukha mo. Galit na galit si Rosalie. Hindi man siya nangahas na buksan ang regalong binigay sa kanya ni Harvey. Paanong ang kapal ng mukha ng babaeng ito na gawin ang gusto niya? Pabawiin na niya sana ang kahon hanggang sa sumunod na sandali. Nagulat sina Rhea at Rosalie. Lalo na si Rhea, baluktot ang kanyang ekspresyon at hindi na niya maibalik ang kanyang diwa. Walang ibang laman ang nasabing kahon bukod sa isang kwintas. Ang Emerald Fantasy. Ang kwintas na nagustuhan nila, na nagkakahalaga ng $8 milyon. Nanganginig ang marikit na katawan ni Rosalie, nalilito niyang tiningnan si Harvey. Anong klaseng tao siya? Isang bagay na ganito kamahal at binili lang niya ito na parang wala lang. Lumalabas na totoo ang Amex Black Card. Napatigil si Rosalie. Naisip lang niyang misteryoso si Harvey, puno ng talento at skills. Ngunit ngayon, hindi niya masimulan kung paano matukoy kung anong klaseng tao si Harvey. Bahagyang bumalik si Rhea sa kanyang diwa, pagkatapos ay nakapako ang mga mata niya kay Owen na nagpapakita rin ng takot sa kanyang mga mata. Paano ito nabili ng pulubing lalaking ito, na may peking card? Pero ang Emerald Fantasy ay nasa isang kahong ganito, paano ito nangyari? Nakuha ko na, umalis ka lang at ninakaw mo ito sa shop, di ba?
Panakaw mo pang sinabi kay Rosalie na huwag itong buksan dito. Guilty ka. Takot na malaman ng mga tao. Tiningnan ng masama ni Owen si Harvey. Malamang ay ninakaw mo ito. Kung hindi, saan kukuha ang hampas lupang tulad niya ng ganoon kalaking pera? Maraming salamat mga idol sa patuloy ninyong pakikinig sa kwentong ito, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 376. Lalo na ang Kepma na ito, kahit si Rosalie na Iswell ay hindi kumuha ng $8 milyong agad para bumili ng kwintas. Malamang ay ninakaw ito. Hindi nakakagulat na ginigiit ng Kepman ito na buksan ni Rosalie ang gift box pagka-uwi niya dahil natatakot siyang mahuli. Ngumisi si Owen Hawkins at tumingin kay Rosalie. Hindi talaga mailalarawan ang iyong panlasa sa mga lalaki. Kahit ngayon, may crush ka sa isang magnanakaw. Pero mukhang sanay ka sa pagnanakaw. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa niyang makakuha ng $8 milyong. Ang galing! Namula ang mukha ni Rosalie. Malamig niyang sinabi, Owen, binabalaan kita, bantayan mo iyang dila mo. Mabuti pang tumigil ka na sa pagsatsat. Pagsatsat? Ako. Tumawa ng malakas si Owen. Pagkatapos ay pinalakpak niya ang kanyang mga kamay at malakas na sinabi, mga kasama, halika at tingnan niyo ito. May magnanakaw. Isang kwintas na nagkakahalaga ng $8 milyong ang ninakaw niya. Mas exciting ito kaysa sa pelikula. Huwag niyong hayaang makatakas siya. Gumawa ng gulo ang inanunsyo ni Owen. Pumaligid ang madla kay Harvey makalipas ang ilang sandali, at lahat ay dinuro nila si Harvey. Maraming tao ang lalong nagselos at hindi mapigil ang magmura matapos nilang makita ang isang malamig na Diyos ang nakatayo sa tabi ni Harvey. Huwag kang magmahal kung wala kang pera. Magnanakaw ka at ibibigay mo ito sa dalaga. Kung titingnan kung gaano siya kaamo, hindi ko inakalang magpapanggap siyang tao. Magnanakaw sa publiko. Hindi ba masyadong matapang ang lalaking ito? Sa tingin ko ay nabulag ng pag-ibig ang dilag na ito. Paano siya umibig sa ganitong tao? Walang imik si Harvey. May mga tsismisan sa buong paligid. Pagkatapos ay malamig na tiningnan ni Harvey si Owen. Sumimangot siya at sinabi, Mr. Hawkins, hindi mo kayang bayaran ito, dahil mahirap ka. Kaya, umaasa ka bang kasing hirap mo ang ibang mga tao at hindi kayang bilhin ito? Mahirap. Sinasabi mo bang mahirap ako? Ngumiti si Owen. Sa sandaling ito, nirolyo niya ang kanyang manggas at winagaway niya ang kanyang mga kamay. Sinabi niya pagkatapos, sinasabi ng magnanakaw na ito na mahirap ako. Kayo ng lahat ang bahalang humusga. Bagaman casual ang suot ni Owen ngayon, nakasuot pa rin siya ng golden Rolex sa kaliwang braso niya. Meron itong pure gold design na may kombinasyon ng berde at ginto. Ito ang pinakamabentang relo ngayong taon, ang Gold and Green Daytona. Ang market price nito ay halos $600,000. Maraming mga tao ang may kaalaman sa high-end shopping mall na ito. May nakakita nito at nambola. Kung tinuturing na mahirap ang isang taong may suot na Rolex na nagkakahalaga ng $600,000, edi walang mga mayayaman sa mundong ito. Marahil may ilang hindi kayang bilhin ito kahit na may pera sila. Ito ang dream watch ko. $800,000, maraming tao ang maaaring hindi makaipon ng ganoong halaga ng pera kahit na magtrabaho sila sa loob ng 10 taon. Ang halagang ito ng pera ay katumbas ng paunang bayad sa isang suite. Para kay Owen, para siyang may isang suite sa kanyang braso sa oras na ito. Nakita mo ba iyon? Sino sa palagay mo ang pakikinggan nila, ako o ikaw? Mapaghamong tumingin si Owen kay Harvey. Hindi inamin ng Kepma na ito nang sinabi niyang isa siyang magnanakaw, at ngayon, sumasagot siya sa kanya. Sayang at hindi ito mordo. Kung hindi, pwede siyang tumawag ng ilang tao para putulin ang mga kamay at binti ng Kepma na ito sa isang tawag lamang. Sa palagay mo ba ay kayang patunayan ng sirang relong iyan na mayaman ka? Malamig na sabi ni Harvey. Opo, kaya nito. Alam mo ba kung ano ito? Rolex watch ito. Kaya mo bang bumili? Ngumiti si Owen. Sa palagay mo ba ikaw lang ang meron nito? Bahagyang tinaas ni Harvey ang kanyang kamay at nakasuot din siya ng isang Rolex Daytona sa kanyang braso. Ito. Utakting iyan hahaha.
Mukhang ilang dekada na nang binili ang relong iyan, di ba? Ang kapal ng mukha mong ipakita iyan. Paano ka naglakas loob na magpakitang gilas gamit ang lumang relong iyan? At saka, halos tinakalawang na ang case at marami ng mga gas-gas sa paligid ng relo. Hahaha, nakakaawa ito masyado. Nagtawanan ang madla. Gayunpaman, normal ito sa ganitong klase ng sitwasyon. Paano malalaman ng mga taong hindi propesyonal ang halaga ng relo ni Harvey? Sa pananaw ng maraming tao, napakagaling na kung ang lumang relong ito ay may halaga ng humigit kumulang $80. Si Owen lamang ang nagulat sa madla. Malawak ang kanyang pananaw. Bahagya siyang nagulat nang makita niya ang relo ni Harvey. Subalit, mabilis siyang kumalma ulit. Naalala niyang ang relong iyon ay marahil kinolekta ng isa sa mga master sa antique industry. Paano ito lumitaw sa kamay ng taong ito? Hindi sigurado kung saan niya binili ang pekeng relo, ngunit nagpapanggap na tunay ito, ay sobrang nakakahiya. Kabanata 377. Kumalat ang bulungan sa madla. Bahagyang sumimangot si Rosalie na Iswell. Hindi niya masabi sa mga ordinaryong tao ang tungkol sa halaga ng mga antique na relo. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong hindi humahawak ng mga antique ay hindi mauunawaan ang halaga ng mga ganoong bagay. Tumingin si Rosalie na Iswell kay Owen Hawkins at habang iniisip ito ay sinabi niya, "Owen, galing ka sa mga hokina ng Mordo. Hindi mo ba nakikitang tunay ang relo ni Harvey? Kaya siyang casual na magsuot ng mga relong nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Sa palagay mo ba ay magnanakaw siya ng kwintas na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar? Pwede bang tumigil ka sa paghahanap ng gulo dito? Nagkakahalaga ba iyan ng daan-daang milyon?" Biro ni Owen, kung maalamat na relo iyan, talagang nagkakahalaga iyan ng daan-daang milyon. Ngunit para sa isang pekeng relo, napakagaling na kung nagkakahalaga iyan ng 12 dolyar. Rosalie, kayong mga na-Iswell ay nagpapatakbo ng isang antique business. Huwag mong subukang ipagtanggol ang isang magnanakaw at sirain ang reputasyon ng mga na-Iswell. Hindi ka pakakawalan ni Master na Iswell dahil dyan. Ikaw. Walang magawa si Rosalie sa oras na ito. Bakit hindi siya nakalusot sa kanya kahit na nagsasabi siya ng totoo? Sa oras na ito, uminit ang usapan sa paligid, mas maraming mga osisero ang nanood. Kahit maraming staff ng shopping mall ang lumapit at nilabas ang kanilang mga cellphone para tawagan ang pulis. Pagnanakaw ng kwintas na nagkakahalagang 8 milyong dolyar, siguradong malaking balita ito. Sa sandaling ito, isang babae ang mabilis ang lumabas sa gitna ng madla. Imposibleng magnanakaw siya. Ang nagsalita ay si Ella Graves. Dumaan lang siya ngayon. Hindi niya inaakala na makikita si Harvey dito. Napanganga din si Harvey nang makita siya. Nakasuot si Ella ngayon ng bestidang pinakita ang kanyang kurbadang figure. Bukod dito, meron siyang first love na mukhang sobrang dalisay at inosente sa sandaling iyon. Wow! Agad na nakuha ni Ella ang atensyon ng maraming lalaki sa kanyang paglitaw. Kahit na si Owen ay walang malay ding tumingin sa kanya sa sandaling ito, hindi niya mapigil ang lunukin ang kanyang laway ng palihim. Anong nangyayari? Kung hindi para sa pagbiyahe, hindi siya bibisita sa isang maliit na lugar na tulad ng Niemhi sa buong buhay niya. Paanong maraming mga magagandang babae dito? Gayunpaman, may lalaki sa tabi ni Ella sa sandaling ito. Napakaayos ng kanyang bihis, na may pares ng gold-framed na salamin. Maganda ang pag-uugali niya. Tila talentado at mahusay ang lalaking ito. Lumapit si Ella, mukhang takot na baka hindi siya maintindihan ni Harvey. Mabilis niyang ipinakilala siya, at sinabi, "Harvey, ito si Jensen Carlson, isang senior sa university ko. Dumating siya sa Niemhi para dumalo sa isang medical seminar. Isa akong guest sa seminar. Kung kaya, sinamahan niya akong samahan siya." Labis na masama ang loob ni Ella pagkasabi nito. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipagkita kay Harvey sa mga nakaraang mga araw. Nagkasalubong sila ng senior niyang ito sa ospital bago dumalo sa medical seminar. Pagkatapos ay inimbitahan siya ng senior niya ng may sinseridad na sabay na silang pumunta sa seminar. Alam din ni Ella na may crush ang senior na ito sa kanya, kaya't maraming beses niya itong tinanggihan.
Subalit, sa huli, binanggit ni Jensen ang kanilang lecturer sa university. Maaari lamang sumama si Ella sa kanya para magpakita ng respeto sa lecturer. Wala namang sinabi si Ella habang papunta sila. Gayunpaman, aktibong naghahanap ng magmapag-uusapan si Jensen. Nayamot siya dahil dito. Sa totoo lang medyo gwapo si Jensen at may magandang pag-uugali, maganda rin ang kanyang trabaho, magalang pa at magaling magsalita. Marahil ay isa siyang perpektong lalaki para sa maraming mga babae. Sa kasamaang palad, si Ella ay may pagtingin lamang kay Harvey at walang kahit konting pagtingin kay Jensen. Kalaunan hihiwalay na sana si Ella kay Jensen pagkatapos dumalo sa medical seminar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Harvey habang dumadaan sila sa mall at nakita siyang maling inaakusahan bilang isang magnanakaw. Sa sandaling ito, si Owen na nasa gilid ay tumingin kay Harvey na mukhang maswerte sa mga babae. Sabi niya, "Ikaw, isang kept man, ay talagang nakakabilib. Nagdala ka ng isa, at may tinatago pang isa sa bahay. Ngunit mukhang hindi ka magkakaroon ng pagkakataon para enjoying ang lahat ng ito sa hinaharap. Dahil napakaraming perang ninakaw mo na marahil ay habang buhay kang makukulong." Kumarap si Ella at tumingin kay Owen nang marinig ang mga salita nito. Hindi niya kilala si Owen, kaya't hindi siya natatakot sa kanya. Sa halip, seryoso niyang sinabi, "Mukhang nagkakamali ka. Mabuting tao si Brother York. Hindi siya kailanman nagnakaw. Siya ang tumayo at nagligtas sa kanya nang siya ay halos samantalahin ng iba. Paanong magiging magnanakaw ang ganoong tao? Ito ang pinaka nakakatawang bagay sa mundo." Maraming salamat mga idol.